Ang asawa kong si Marco. Naghahanda ng hapunan nang makatanggap siya ng mensahe mula sa isang katrabaho. Boss, miss na kita. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan. Nireplyan ko siya para sa kanya. Punta ka dito. Wala ang asawa ko ngayon. Ilang saglit pa. Tumunog ang doorbell. Namutla ang mukha ng asawa ko na parang multo. Tila naubos ang bawat patak ng dugo sa kanyang katawan. Sa maluwag na kusina ng aming luxury condo sa Keys. Ang matamis at malinamnam na amoy ng dahan-dahang nilutong kare-kare ay nangingibabaw sa lahat. Ito ang amoy ng tahanan. Ng init. Ng masayang buhay pamilya na pangarap ng lahat. O di kaya iyon ang matatag kong pinaniniwalaan. Hanggang sa mismong sandaling iyon. Nakatayo si Marco sa harap ng kalan. Hinahalo ang kalderong kumukulo sa mahinang apoy. Suot niya ang navy blue na apron. Na ibinigay ko sa kanya para sa aming wedding anniversary. Habang humuhuni ng isang lumang Isafi love song. Kung titingnan mula sa likod. Si Marco ang perpektong imahe ng isang matagumpay na Pilipinong lalaki. Isang tunay na profesional na marunong ding mag-alaga ng kanyang pamilya. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang isang lalaki na kumikita ng pera sa labas ay isang obligasyon. Ngunit ang pagluluto sa bahay para sa kanyang asawa ay isang pribilehiyo. Nakaupo ako sa kitchen island. Nagbabasa ng isang interior design magazine. Ngunit ang isip ko ay nasa iba. Ang mainit na dilaw na ilaw ay nagbibigay liwanag sa marmol na countertop. Kung saan tahimik na nakalatag ang bagong-bagong iPhone ni Marco. Ang itim na screen nito ay parang isang walang katapusang bangin. Nagtatago ng mga lihim na kahit ako. Ang kanyang asawa. Ang taong pinakamalapit sa kanya. Ay hindi kailanman naghinala. Lumingon si Marco na may maningning na ngiti sa kanyang gwapong mukha. Ang mga pinong linya na nagsisimulang lumitaw sa paligid ng kanyang mga mata. Ay lalo lamang nagdagdag sa kanyang karisma. Pinatikim niya sa akin ang sarsa para malaman kung tama na ang timpla. Pagkatapos ay bumalik sa pagtuon sa kanyang komplikadong halo ng mga pampalasa. Sa mismong sandaling iyon, biglang umilaw ang screen ng telepono sa countertop. Walang tunog ngunit may malamig na asul na kislap na nagpapahiwatig ng isang mensahe sa messenger. Agad na napatingin ang aking mga mata dito. Ang pariralang lumitaw sa lock screen ay maikli. Ngunit sapat na ito upang gumuho ang mapayapang mundo. Na pinaghirapan kong buuin. Sa isang iglap lang. Sender, Kyla. Intern. Boss. Miss na kita. 4 na salita lang, miss na kita. Hindi na sumakit ang puso ko. Ang sakit na iyon ay namatay 1 linggo na ang nakalipas. Nang hawak ko ang bank statement sa aking mga kamay. Ang tanging natitira ngayon ay malalim na paghamak. At isang maingat na binuong plano. Kayla. Kilala ko ang pangalang iyon. Siya ang bagong intern. Na sumali sa departamento ni Marco ilang buwan na ang nakalipas. Naaalala ko ang minsang pagkukwento ni Marco tungkol sa kanya. Pinupuri siya sa pagiging mabilis, magalang at sabik matuto. Ang hindi ko akalain ay ang kanyang kasabikan sa pag-aaral ay aabot hanggang sa asawa ng kanyang boss. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang aking nagwawalang dibdib. Ang pagiging rasyonal ng isang babaeng nasa 30. Na nalampasan ang hindi mabilang na mga hadlang upang makarating sa kinaroroonan niya. Ay hindi ako pinayagang sumigaw o mambasag ng mga gamit. Kung gagawa ako ng eksena, mag-imbento si Marco ng kung anong dahilan. Sasabihing biro lang iyon ng isang isip batang babae.
Kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng hindi maikakailang patunay. Ebidensya na hindi nila matatanggi. Patuloy si Marco sa paghiwa ng mga gulay. Ang ritmikong tunog ng kutsilyo sa sangkalan ay sinasapawan ang malakas na tibok ng aking puso. Tahimik kong kinuha ang telepono. Ang passcode ay ang aming wedding anniversary. Kailaking kabalintunaan. Ginamit niya ang pinakamahalagang araw ng aming buhay bilang panangga sa kanyang maruruming lihim. Tinipa ko ang 6 na pamilyar na numero. Nag-unlock ang screen. Ipinapakita ang usapan sa Messenger na may hindi pa nababasang mensahe sa itaas. Nang hindi ito binubuksan upang basahin, mabilis akong nag-type ng reply. Ang aking mga daliri, malamig at tumpak, ay dumausdo sa virtual na keyboard. Punta ka dito. Wala ang asawa ko ngayon. Pinindot ko ang send. Pinanood ko ang paglitaw ng 2 asul na check. At isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Kumuha ako ng screenshot ng maikling palitan ng mensaheng iyon. Ipinadala ito sa sarili kong telepono at binura ang anumang bakas mula sa device ni Marco. Gusto kong maging ganap siyang walang kamalay-malay. Kapag nagsimula na ang palabas, ibinalik ko ang smartphone sa eksaktong kinalalagyan nito. Sa eksaktong parehong anggulo. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang galit na kumukulo sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Tiningnan ko ang likod ni Marco. Siya pa rin ang parehong lalaki na may parehong tapat na anyo. Ngunit ngayon sa aking mga mata, lahat ay kasuklam-suklam na pagkukunwari. Ginagampanan niya ang papel ng perpektong asawa. Ngunit ang kanyang isip ay malamang na lumilipad patungo sa kanyang bata. At magandang kerida. Kung gusto niyang umarte ng husto sa komedyang ito, titiyakin kong ako mismo ang magdidirekta ng trahedyang huling eksena. Inayos ko ang aking buhok. Pinakalma ang aking ekspresyon at sinubukang bumalik sa aking karaniwang kalmadong estado. Ang bagyo sa loob ko ay nanatiling nakatago sa likod ng isang panatag na tingin. Naghihintay ng pagkakataong patagin ang lahat sa landas nito. Ito ay magiging isang napakahabang gabi. Inihain ni Marco ang umuusok na kare-kare sa isang malaking pinggan. At inilagay ito sa gitna ng mesa. Ang matinding aroma ng mani, mga pampalasa at baka ay kumalat sa buong silid kainan. Gamit ang isang tela, maingat niyang pinunasan. Kahit ang pinakamaliit na talsik sa gilid ng plato. Kahapon, ang kadelikadesahang iyon ay mag-udyok sa akin na yakapin siya. Ngayon, gayon pa man, ang pagtingin sa ulam na iyon ay parang pagtingin sa lasong binalutan ng asukal. Pinagsilbihan niya ako ng isang platong puno ng puting kanin. At pinili ang pinakamasarap na piraso ng karne. Inilagay ito sa ibabaw na may mainit at malalim na boses. Sinabi niya, "Kumain ka habang mainit." Mahal. Pinalambot ko ang karne hanggang sa matanggal sa buto. Ipinagyabang pa niya na nagpunta siya sa 3 magkakaibang palengke upang mahanap ang pinakamagandang hiwa para lang alagaan ako sa paraang nararapat sa akin. Tinanggap ko ang plato mula sa mga kamay ng aking asawa. Gumagawa ng pambihirang pagsisikap upang hindi manginig ang mga ito. Nagsubo ako ng isang piraso ng karne at dahan-dahang ninuya. Ito ay napakalambot at ang sarsa ay may tamang sipa na gusto ko. Ngunit habang nilulunok ko ito, naramdaman ko ang isang mapait, nakakaduwal na lasa na para bang umunguya ako ng abo. Kinailangan kong uminom ng malaking lagok ng tubig para hindi masuka. Tiningnan ko ang lalaking nakaupo sa tapat ko. Si Marco ay kumain ng may gana.
Inaalok ako ng mga pampagana paminsan-minsan at nagkukwento ng mga nakakatawang pangyayari sa trabaho. Nagkwento siya tungkol sa isang bagong proyekto. Kung paano siya binati ng C. At ang kanyang mga plano para sa promosyon ngayong taon. Ngunit walang kahit isang pagbanggit sa pangalan ni Kyla. O sa batang intern na iyon. Nagtataka ako kung paano maaaring mamuhay ang isang tao ng dalawang buhay nang may ganitong kasanayan. Ang makatanggap ng kimis na kita mula sa kanyang kerida. At ilang sandali pa, ay gampanan ang papel ng huwarang asawa na sambahin ang kanyang misis. Marahil sa loob ng 6 na taon naming pagsasama. Paulit-ulit na niyang ginawa ang pagganap na iyon. Na kahit ako ay hindi na makilala kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Naalala ko ang aming mahirap na simula. Nang kami ay ikasal. Nagsimula kami sa wala. Sa isang maliit na studio apartment sa labas ng lungsod. Hinawakan ni Marco ang aking kamay at nanumpa na magtatrabaho siya ng walang kapaguran. Upang hindi ako magkulang sa anuman. Upang mabigyan kami ng disenteng tahanan. At tinupad niya ang kanyang pangako. Ang luxury condo na ito. Ang lahat ng mga kaginhawaang ito ay patunay ng aming magkasamang pagsisikap. Ngunit tila habang lumalago ang material na kasaganaan. Ang puso ng mga tao ay nagsimula na ring magbago. Ang kabusugan ay nagbigay daan sa mga mababang pagnanasa. At ang tapat na asawa na minsang nagbahagi sa kanya ng isang simpleng sandwich. Ay tila walang lasa na ngayon kumpara sa mga sariwang kabataang babae sa labas. Nagkunwaring busog. Ibinaba ko ang aking mga kubyertos. Sinabi kong medyo pagod ako at walang gaanong gana. Agad na nagpakita ng pag-aalala si Marco. Tumayo siya. Lumapit sa akin. At idinampi ang kanyang kamay sa aking noo upang tingnan kung mailagnat ako. Mainit ang kanyang kamay ngunit sa sandaling dumampi ito sa aking balat. Naramdaman ko ang isang ginaw na tumagos hanggang sa aking mga buto. Bahagya kong inilayo ang aking ulo upang iwasan ang kanyang mapagkunwaring haplos. Nagdahilan akong kukuha ng isang basong tubig. Sinulyapan ko ang orasan sa dingding. Ang maikling kamay ay papalapit sa 7 at ang mahaba ay sa 12. Ang oras ay lumilipas ng may mapanuksong kabagalan. Mula sa kanyang opisina o sa kanyang apartment. Aabuti ng 30 hanggang 45 minuto upang makarating dito. Hindi ko hahayaang makalampas ang ginintuang pagkakataong ito. Wala ang asawa ko ngayon. Ang gayumang iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang imbitasyon. Pagbalik ko sa mesa, nililigpit na ni Marco ang mga plato. Sinabihan niya akong pumunta sa sala at magpahinga. Na siya na ang bahala sa paglilinis. Ang imahe ng aking asawa na nag-i-roll up ng kanyang manggas upang maghugas ng pinggan. Na dati kong ipinagmamalaki sa aking mga kaibigan. Ngayon ay tila isa na lamang eksena sa kanyang kasuklam-suklam na teatro. Umupo ako sa sofa at kinuha ang remote. Ngunit hindi ko ito binuksan. Ang aking tingin ay nakatuon sa pintuan sa harap. At ang aking mga tainga ay nakatutok sa anumang tunog mula sa pasilyo. Isang mabangis na labanan ang nagaganap sa aking isipan. Isang bahagi sa akin ay umaasang hindi siya darating. Na lahat ng ito ay isang masamang biro upang patuloy kong malinlang ang aking sarili. Ngunit ang kabilang kalahati, ang mas malamig at mas malupit na bahagi, ay sabik na tumunog ang doorbell sa lalong madaling panahon. Gusto kong lumabas ang sakit na ito sa liwanag sa lahat ng kabangisan nito. Dahil ang isang pigsa ay gumagaling lamang kapag ito ay pumutok. Kahit na ang peklat na iniiwan nito ay habang buhay. Bawat minuto ay lumipas ng may walang katapusang kabigatan. Tumigil ang tunog ng tubig sa kusina.
Lumabas si Marco na nagpupunas ng kanyang mga kamay gamit ang isang tuwalya. At tinanong kung gusto ko ng prutas para sa dessert. Umiling ako at nagpakita ng isang bahagyang ngiti. Tiyak na ito ay isang pilit at baluktot na ngiti. Ngunit hindi napansin ni Marco. Masyado siyang sigurado sa kanyang sariling pagiging perpekto. O marahil, hindi niya kailanman pinansin ng sapat ang aking kalooban. Upang mapansin ang anumang kakaiba sa aking mga mata. Eksaktong 8:00 ng gabi ang orasan. Napakatahimik ng apartment. Maaari mong marinig ang pagtiktak ng segundong kamay. Umupo si Marco sa sofa sa tapat ko. At nagsimulang magbasa ng balita sa kanyang telepono. Na may ekspresyon ng ganap na katahimikan. Marahil iniisip niyang ito ay isa na namang mapayapang gabi kasama ang kanyang asawa. O baka pinaplano na niya kung anong mensahe ang ipapadala niya sa kanyang kerida sa sandaling makatulog ako. Wala siyang kahit katiting na ideya na malapit nang bumuhos ang bagyo. Mismo sa kanyang pintuan. Ding dong! Binasag ng tunog ng doorbell ang katahimikan. Hindi ito isang malakas na tunog ngunit sa espasyong iyon. Umalingaw ito tulad ng putok ng baril na nagpapahayag ng pagsisimula ng isang digmaan. Nag-angat ng ulo si Marco. Nagulat. Sa kanyang mga mata ay may pagtataka na may halong kaunting pagkalito. Tumingin siya sa orasan. Pagkatapos sa pinto. At bumulong. Sino kaya yan sa ganitong oras? Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na para bang ako ang may sagot. Nanatili akong walang kilos sa sofa. Pinapanatili ang halos nagielong kahinahunan. Manatili ka dyan. Sabi ko sa kanya. Ako na ang magbubukas. Ang aking boses ay malumanay ngunit matatag. Walang nag-iiwan sa kanya ng puwang para kumilos. Tumayo ako at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Bawat hakbang sa sahig na gawa sa kahoy ay mabigat ang tunog. Tulad ng mga pukpok ng martilyo na naglalagay ng huling pako sa isang kabaong. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Hindi dahil sa takot. Kundi sa kakaibang kagalakan ng isang mga ngaso na malapit ng bitagin ang kanyang biktima. Huminga ako ng malalim. Inayos ang aking tindig. At inilagay ang aking kamay sa doorknob. Pinihit ko ang kandado at binuksan ang mabigat na kahoy na pinto. Sa harap ko ay nakatayo ang isang batang babae na maliit ang pangangatawan. Maayos ang makeup ngunit may mukha na hindi pa nawawala ang pagiging bata. Suot niya ang isang masikip na damit na nagpapatingkad sa kanyang batang hubog. At sa kanyang mga kamay. Hawak niya ang isang maliit na kahon na may maingat na nakabalot na isang pirasong cupcake. Sa sandaling makita niya ako. Ang mapang-akit na ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi ay naglaho. Pinalitan ng isang ekspresyon ng purong takot. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang platito. Ang kanyang mga pupil ay lumiit sa takot. At ang kanyang mukha, na dating namumula, ay naging kasing puti ng papel. Nanigas siya at ang kanyang nanginginig na mga kamay ay halos mabitawan ang kahon ng cupcake. Inaasahan niyang si Marco ang magbubukas ng pinto. Tiyak na naisip niya ang eksena. Tatalon sa kanyang mga bisig. Sasabihin sa kanya sa malambing na boses kung gaano niya ito na-miss. Ngunit ang hilaw na katotohanang sumalubong sa kanya ay ang imahe ko. Ang ginang ng bahay. Ang kanyang legal na asawa. Hinaharangan ang pasukan na may titig na kasing talim ng kutsilyo. Wala akong sinabi kaagad. Pinagmasdan ko lang ang kanyang takot na ekspresyon sa katahimikan. Ang aking katahimikan ay lalong nagpasikip sa kapaligiran. Umatras si Kyla ng kalahating hakbang. Iginagalaw ang kanyang mga labi na para bang may gusto siyang sabihin.
Ngunit tila barado ang kanyang lalamunan. Na parang may sumasakal sa kanya. Tumingin siya sa loob ng kondo. At pagkatapos ay bumalik sa akin na may tingin ng isang magnanakaw na nahuli sa akto. Narinig ko ang mga yapak ni Marco sa likuran ko. Sino yan? Mahal? Bakit ang tagal mo? Tinanong niya. Ang kanyang boses ay lalong nagpalito kay Kyla. Tumingin siya sa paligid na para bang naghahanap ng daan para makatakas. Ngunit hindi ko hahayaang makawala ang aking biktima ng ganoon kadali. Umiti ako. Marahil isang ngiti na mas nakakatakot kaysa sa pag-iyak. At pagkatapos ay nagsalita ako. Ang aking boses ay malakas at malinaw. Sapat na para marinig ng taong nasa loob at ng nasa labas. Puno ng malamig na otoridad. Hello. Kyla. Nandito ka ba para makita ang asawa ko? Ang aking tanong ay parang isang timbang malamig na tubig para kay Kyla. At kasabay nito ay isang gulat para kay Marco. Napapalapit. Nakita kong napaigtad si Kyla. Napagtanto niyang nahulog siya sa isang bitag. Ngunit wala nang atrasan. Ngayong bukas na ang pinto. Opisyal nang nagsimula ang palabas. Si Kyla ay umurong. Tulad ng isang maliit na ibon na aksidenteng nahulog sa pugad ng isang agila. Pinisil niya ang kahon ng cupcake nang napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Pautal-utal. Halos hindi niya mabigkas ang ilang salita. Upang bigyang katwiran ang kanyang hindi napapanahong pagdating. Sa mga oras na iyon, sinabi niyang narinig niyang may sakit si Marco. At dahil napadaan siya sa lugar, nagpasya siyang dalhan siya ng cupcake. Umaasang gagaling siya agad para patuloy siyang maturuan. Ang intern, isang kasinungalingan na napakatorpe at nakakaawa. Alam na alam kong hindi may sakit si Marco. At ang gated community na ito ay napakaliblib. Na imposibleng mapadaan ka maliban kung sadya kang pumunta. Ngunit hindi ko siya itinama. Ang saya ng laro ng pusa at daga ay ang hindi pagpatay agad sa daga. Kundi ang paglaruan ito hanggang sa mapagod ito sa purong takot. Pinapanatili ang isang bahagyang ngiti. Tinitigan ko ang kanyang mukha, na nagbabago ng kulay sa bawat sandali. Nang makitang si Kyla ay sinusubukang tumalikod upang tumakas. Sinabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Kung hahakbang ka palabas ng pasilyong ito. Bukas. Ang buong kumpanya at ang iyong mga magulang sa probinsya ay makakatanggap ng mga larawan at mensahe ninyong dalawa. Pumasok ka. Mag-usap tayo ng mahinahon. At hahayaan kitang magtira ng kahit katiting na dignidad. Si Kyla ay nanatiling nakatayo na nanginginig. Sumunod siya sa akin nang nag-aatubili sa loob. Sinabi ko sa kanya na dahil nandito na siya, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong makita ang bahay. Na ang pakiramdam ay napakakomportable. Idiniin ko na gusto ko siyang formal na ipakilala sa aking asawa. Sinadya kong pahabain ang salitang pi-asawa. Na para bang naglalagay ng selyo ng pagmamay-ari sa lalaking nanigas sa likuran ko. Nakarating na si Marco sa sala. Nang makita akong pumasok kasama si Kyla. Ang kanyang mukha ay mas lalong gumuho kaysa sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata at nakabukas ang kanyang bibig. Ngunit hindi siya makapagsalita ng anuman. Nahulog sa sofa ang teleponong hawak niya. Pabalik-balik siyang tumingin kay Kyla at sa akin. Nag-o-oscillate ng maraha sa pagitan ng takot at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit nandito si Kyla. O kung bakit kalmado ko siyang tinatanggap. Dinala ko si Kyla sa gitna ng sala. At pinaupo siya sa armchair. Nakaharap sa malaking sofa kung saan karaniwang nakaupo si Marco.
Umupo si Kayla sa dulo na tuwid ang likod at magkadikit ang mga tuhod. Hindi naglakas loob na tumingin sa itaas. Lumingon ako kay Marco at sinenyasan siyang. Umupo sa tabi ko na parang isang walang kaluluwang robot. Si Marco ay lumakad ng patumba-tumba patungo sa sofa. Kahit na ang AC ay nakatakda sa 23 degrees Celsius. Namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Umupo siya sa pinakamalayong pwesto mula sa akin. Na para bang ako ay isang bombang malapit ng sumabog. Sinimulan ko ang mga pagpapakilala. Itinuro ko si Kayla. Sinabi ko kay Marco na siya yung mahusay na intern na madalas niyang ikwento. Na dumalaw sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Na may dalang cake at lahat. Nang malaman na may sakit ang kanyang boss. Pagkatapos ay ipinakilala ko si Marco kay Kayla. Sinasabing siya ang pinakahuwarang asawa sa mundo. Isang lalaking hindi kailanman nabigo sa akin. Bawat papuri ko ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Marco. Nakita ko siyang umurong. Napansin kong si Kayla ay nagpapadala ng isang pakiusap na tingin kay Marco. Inaasahan niya ang isang salita mula sa kanya. Isang dahilan. Isang nakakasigurong kilos upang iligtas siya sa sitwasyong ito. Ngunit ang tanging natanggap niya ay duwag na pag-iwas. Nanatiling nakayuko si Marco. Pinaglalaruan ang lailayan ng kanyang damit. Hindi naglakas loob na magsalita. Ang kanyang karuwagan ay lalo lamang nagpalaki sa aking paghamak. At marahil kahit si Kayla ay nagsimulang makaramdam ng kirot ng pagkabigo. Ang lalaking tila napakahanga-hanga at may otoridad sa opisina. Ay naging isang kaawa-awang maliit na tao nang matuklasan ang kanyang pagtataksil. Na mas takot pa sa kanyang asawa kaysa sa isang leon. Tumayo ako. Sinabing mag-aalok ako sa aming bisita ng mainom. Tinanong ko si Kayla kung ano ang gusto niya. Orange juice. Tubig. O mainit na tsaa. Sa isang halos hindi marinig na boses. Sumagot siya na tubig na lang ay sapat na. Umiti ako at nagtungo sa kusina. Ang sala ay napuno ng katahimikang parang nasa libingan. Alam kong sa sandaling mawala ako. Magpapalitan ng mga tingin ng takot ang dalawang iyon. Ngunit hindi sila maglalakas loob na magsalita dahil sa takot na marinig ko sila. At iyon mismo ang gusto ko. Hayaang kainin ng takot ang kanilang isipan. Unti-unti. Sa kusina. Sinadya kong gumawa ng ingay. Kinukuha ang mga baso at plato para malaman nilang malapit pa ako. Nakikinig sa lahat. Binuksan ko ang kabinet. At nilampasan ang mamahaling kristal na Waterford. Na ginagamit namin para sa mahahalagang bisita. Huminto ang aking kamay sa isang pakete ng manipis na disposable na plastic cups. Ang uri na ginagamit mo para sa isang picnic o nakikita sa isang water cooler. Kumuha ako ng isa sa mga basong iyon at pinuno ito ng tubig mula sa gripo. Hindi aksidente ang pagpili. Gusto kong maliitin si Kayla sa pinakamaliit na detalye. Gusto kong ipaunawa sa kanya na ang kanyang lugar sa bahay na ito. Sa aming buhay. Ay kasing mura at pansamantala ng basong iyon. Isang bagay na ginagamit at itinatapon. Hindi karapat-dapat itago. Bumalik ako sa sala na may dalang tray. At inilagay ang plastic cup na may tubig sa harap ni Kayla. Para kay Marco at sa akin. Gayunpaman. Naghain ako nagsaa sa mga eleganteng tasa ng porselana na may gintong gilid. Ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng sisidlan ay halata. Sa salamin na mesa, tiningnan ni Kayla ang plastic cup na hindi tugma sa marangyang mesa. At ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Naintindihan niya ang mensahe. Ito ay isang walang salitang insulto,
Ngunit mas malalim at mas matalim kaysa sa anumang mura. Umupo ako sa tabi ni Marco. Sinadyang idikit ang sarili ko sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang braso at isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Na may mapagmahal na kilos. Nanigas si Marco na parang isang kahoy na manika. Ang mga kalamnan ay nanigas sa tensyon. Sa pamamagitan ng kanyang manipis na damit, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang malamig na pawis ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga sentido. Sinimulan ko ang usapan na may mapagkunwaring mga tanong panlipunan. Tinanong ko si Kyla kung kumusta ang internship. Kung masyadong mahigpit si Marco sa kanya. Kung hindi niya hinihipuan ang mga intern. Habang nagsasalita ako, hinahaplos ko ang braso ni Marco at binibigyan siya ng mapagmahal na tingin. Paminsan-minsan, si Kyla ay sumasagot sa mga monosyllable. Hindi naglalakas loob na tumingin ang direkta sa malambing na eksena na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Sa kanyang tingin, inggit, kapaitan at takot ay naghahalo. Nasasaksihan niya kung paano ang lalaking kanyang hinahangad ay pag-aari. Legal at ganap. Sa ibang babae, ang mga matatamis na pangako na marahil ay ibinulong sa kanya ni Marco. Noong sila ay mag-isa, ay naging walang kabuluhan sa harap ng nakakabiglang katotohanan ito. Ang hangin sa silid ay napakakapal na mahirap huminga. Kahit ang mahinang ugong ng Central Air, ay hindi kayang pawiin ang nakakasakal na kapaligiran. Pakiramdam ko ay nanonood ako ng isang trahedya. Tahimik na dula kung saan bawat aktor ay nagsisikap na gampanan ang kanilang papel. Sa pagkakaiba na ako lamang ang ma-script at alam ang katapusan. Bigla, iniba ko ang usapan at lumingon kay Marco na may nasasabik na boses. Binanggit ko ang aming mga plano sa bakasyon sa Palawan sa susunod na buwan. Inilarawan ko ang isang perpektong hinaharap ng may sigasig. Ang asul na dagat. Ang puting buhangin. Ang mga romantikong hapunan sa ilalim ng kandila. Idinagdag ko na tinitingnan namin ang isang rest house sa Tagaytay, upang doon magpalipas ng mga katapusan ng linggo. Magtanim ng sarili naming hardin at mangisda. At pinaplano na namin kung paano aalagaan ang aming mga magulang. Sa kanilang pagtanda, bawat salita ko ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Kyla. Mapagtatanto niyang ganap siyang hindi kasama sa buhay ni Marco. Ang mga plano sa hinaharap, ang mga ari-arian, ang mga pangmatagalang proyekto. Lahat ng iyon ay pag-aari namin bilang mag-asawa. Sa larawang iyon, walang lugar para sa kanya. Siya ay isang panandaliang kapritso lamang. Isang pansamantalang aliw para kay Marco. Nanatiling nakaupo si Marco sa isang nakabibinging katahimikan. Hindi nagkukumpirma o nagtatanggi ng anuman. Tila siya ay nakaupo sa nagbabagang uling. Nagnanais na matapos na ang psikolohikal na pagpapahirap na ito sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi ko siya hahayaang makawala ng ganoon kadali. Gusto kong itatak ang kakilakilabot na gabing ito sa kanilang dalawang alaala. Upang makaramdam sila ng panginginig sa tuwing maaalala nila ito. Lumingon ako kay Kyla at may ngiti. Nagbato ako sa kanya ng isang tila inosenteng tanong. Ngunit isang puno ng kahulugan. Kyla, sa ganda at bata mong iyan. Sigurado akong maraming lalaki ang humahabol sa'yo. Ako naman. Heto. Tumatanda na. Kailangan kong kumapit ng mahigpit sa lalaking ito para hindi siya makawala. Natatakot akong baka may umagaw sa kanya sa isang pagkakataong pabaya ako. Sabi nila, ngayon daw,
Maraming mga uhaw na kabit na nagsusulputan. Parang kabute pagkatapos ng ulan. Di ba? Napaigtad si Kyla at biglang yumuko. Kinuyom niya ang kanyang kamao nang napakahigpit na namuti ang dulo ng kanyang mga daliri. Alam na alam niya kung sino ang tinutukoy ko. Ang terminong uhaw na kabit. Kahit na binigkas ng basta-basta, ay kasing talim ng labaha at pumutol sa huling hibla ng kanyang pagmamataas. Ang mga salita ay umalinggaw sa hangin. Lalong nagpapahirap sa kapaligiran. Hindi naglakas loob si Kyla na sagutin ang aking tanong. Bumulong siya nang hindi maintindihan at iniwasan ang aking mausisang tingin. Nakikita kong marahas na nanginginig ang kanyang marupok na mga balikat. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na pigilan ang sarili. Ang kumpiyansa at pagiging mapang-akit. Nadala niya pagdating sa aking bahay. Ay ganap na naglaho. Nag-iwan lamang ng imahe ng isang makasalanan na naghihintay ng paghatol. Ngunit hindi ko sila hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Lumingon ako kay Marco at hinigpitan pa ang hawak sa kanyang braso. Bahagyang bumaon ang aking mga kuko sa kanyang balat sa pamamagitan ng damit. Nagpapaalala sa kanya ng aking makapangyarihang presensya. Tiningnan ko ang aking asawa at iniba ang aking boses sa isang malambing na tono. Ngunit pinanatili ang isang tingin na kasing talim ng kutsilyo. Tinanong ko siya tungkol sa rest house sa Tagaytay. Na tiningnan namin noong nakaraang linggo. Nagsalita ako ng malakas at malinaw. Tinitiyak na maririnig lahat ni Kyla. Ipinaalala ko sa kanya na nagustuhan ng aming mga magulang ang lupa. Na mayroon itong magandang enerhiya at dahil malapit sa lawa. Ito ay napakalamig. Idiniin ko iyon. Nangako ang aking mga magulang na mag-aambag ng 850. 000 para sa pagsasaayos. Bilang regalo para sa kanilang mga magiging apo. Sa pagbanggit ng mga anak, naramdaman kong nanigas ang katawan ni Marco. Ito ang kanyang pinakamahinang punto. 6 na taon na kaming kasal. Ngunit ipinagpaliban namin ang pagkakaroon ng mga anak hanggang sa makamit namin ang katatagan sa pananalapi. At ngayon, nang handa na ang lahat, natuklasan ko ang pagtataksil na ito. Ngunit sinadya kong banggitin ang paksa ng mga anak. Alam kong ito ang pinakamatibay na angkla. Ang pamilya at panlipunang pagiging lehitimo. Na hindi kailanman maibibigay sa kanya ng isang pansamantalang kerida tulad ni Kyla. Inilarawan ko ng may sigasig ang isang masayang pamilya na puno ng tawanan ng mga bata. Sinabi kong perpekto ang susunod na taon upang subukang magka-baby. Na sa aming edad, ito ang tamang panahon. At umaasa akong lalaki ito. Pagkatapos ay lumingon ako kay Kyla. At tinanong kung hindi ba niya iniisip na ito ay isang napakagandang plano. Sa direktang tanong, napaigtad si Kyla. At nahulog mula sa kanyang mga kamay ang kutsaritang hawak niya. Ang kalansing ng metal sa porselanang platito ay tumunog ng matinis sa katahimikan. Nagmamadali siyang kunin ito at may namumulang mukha. Pautal-utal niyang sinabi, "Naman, napakagandang plano. Sigurado akong magiging napakasaya ninyo." Kailaking kabalintunaan na ang pilit na basbas na iyon ay nagmula sa mga labi ng karibal. Alam kong sa loob-loob niya ay sumisigaw siya. Nilalamon ng inggit. Pumunta siya dito na umaasang makahanap ng puwang sa aming buhay. Ngunit ang tanging nahanap niya ay isang matatag na deklarasyon ng isang hinaharap. Kung saan walang lugar para sa kanya. Ang malalaking ari-arian. Ang matibay na ugnayan ng pamilya. Ang mga pangmatagalang plano. Lahat ng iyon ay bumuo ng isang hindi malulusob na pader na nagpoprotekta sa kasal na ito. Isang pader na ang isang tulad niya
na walang maya-alok, ay hindi kailanman magigiba. Ipinagpatuloy ko ang aking psikolohikal na pag-atake sa panig ng pananalapi. Sinabi ko kay Marco, bukas, ita-transfer ko na ang down payment para sa bahay. Kaya pirmahan mo na ang mga papeles para sa titulo. Magbago ka na. Sinadya kong idiin na ang bahay ay ipapangalan sa aming dalawa. Ito ay isang deklarasyon ng soberanya sa aming mga ari-arian. Isang babala na lahat ng mayroon si Marco ay nakatali sa akin. At kung iiwan niya ako, mawawala sa kanya ang lahat. Si Marco, na pinagpapawisan ng husto, ay tumango. Nais niyang tumahimik na ako. Itigil na ang pagpapahirap sa kanya ng mga matatamis na salita tungkol sa hinaharap, na mas nakakatakot pa kaysa sa isang banta. Sa dulo ng kutsilyo, alam na alam niya ang babalang nakatago sa bawat salita ko. Huwag kang maging tanga. At huwag mong ipagpalit ang lahat ng mayroon ka para sa isang panandaliang aliw. Ang usapan tungkol sa bahay at mga anak ay tila sumipsip sa huling patak ng sigla ni Kyla. Umurong siya sa armchair. Niyayakap ang baso ng tubig gamit ang dalawang kamay, na para bang naghahanap ng init na matagal nang nawala. Pabalik-balik kong tiningnan ang manipis na plastic cup sa kanyang mga kamay. At ang gintong gilid na tasa sa akin. Naramdaman ko ang isang malupit na kasiyahan. Itinaas ko ang aking tasa. Sumimsim ako at ninamnam ang banayad na aroma ng dekalidad na berdeng tsaa. Nagkomento ako kung gaano kasarap ang tsaa. Ang malinaw at makinis nitong lasa. Inalok ko rin si Kyla. Ngunit ang aking tingin ay huminto sa kanyang murang plastic cup na maihuwad na awa. Kyla, okay ka lang ba sa tubig lang? Gusto mo bang igawa kita ng orange juice? Medyo matabang ang tubig. Hindi ba? Ang aking boses ay mabait. Tulad ng isang mapagkawang-gawang ginang na nagbibigay ng limos sa isang pulubi. Ngunit may bahid ng paghamak. Nagmamadaling umiling si Kyla gamit ang kanyang mga kamay. Hindi. Hindi. Okay lang ako. Nauuhaw ako. Sapat na ang tubig. Ayokong maging abala. Ang salitang di abala na ginamit niya ay tila katawa-tawa. Ang kanyang presensya dito sa mga oras na ito ay ang pinakamalaking abala. Inilagay ko ang tasa sa mesa. Ang tuyo at matatag na tunog ng porselana sa salamin ay umalinggaw sa silid. Tiningnan ko si Marco. Nakaupo pa rin siyang parang bangkay, na may mga matang nakadikit sa dulo ng kanyang sapatos. Nagpa siya akong mas isali siya sa masayang larong ito. Sinabihan ko siyang maghiwa ng ilang mansanas para sa aming bisita. Ang isang lalaki ng bahay ay dapat maging maginoo. Paano mo hahayaang nakaupo dyan ang isang bisita nang hindi mo inaasikaso? Si Marco, na para bang nakuryente, ay tumalon at nagtungo sa kusina para sa mga mansanas at isang kutsilyo. Binalatan niya ang prutas ng padaskol-daskol. Nanginginig ang mga kamay. Nag-iiwan ng balat na may mga tulis-tulis at pira-piraso. Ang lalaking minsang nag-ukit ng mga bulaklak mula sa carrots para sa akin, ay hindi man lang makapagbalat ng isang simpleng mansanas sa harap ng kanyang kerida. Ngayon, ang kanyang isip ay nag-short circuit. Pinparalisado ng takot ang lahat ng kanyang pandama at kasanayan. Nang ilagay niya ang plato ng mansanas sa mesa, tinuhog ko ng tinidor ang pinakamasarap na piraso. At dinala ito ng direkta sa bibig ni Marco. Nga, mahal, ako na ang magpapakain sa'yo. Huwag mong hawakan ang kamay mo. Marumi yan. Nag-alinlangan si Marco ng isang saglit.
Ngunit sa huli ay tinanggap ang mansanas na inalok ko. Ang eksena ng isang mag-asawa na nagpapakain sa isa't isa ng may pagmamahal. Sa harap ng isang ikatlong tao. Ay natural at kasabay nito. Ay lubhang nakakapukaw. Itinulak ko ang plato ng mansanas patungo kay Kyla. Kumain ka rin. Kyla. Honeycrisp 2. Napakalutong at matamis. Tiningnan ni Kyla ang piraso ng mansanas na katatapos lang kainin ni Marco. At pagkatapos ay ang plato sa harap niya. Na para bang may buhol na nabuo sa kanyang lalamunan. Paano niya malulunok ang isang kagat na nasasaksihan ang ganoong pagpapakita ng pagmamahal? Ang diskriminasyon sa pagtrato ay hindi limitado sa mga tasa. Kundi pati na rin sa atensyon at pag-aalaga. Ako ang asawa. May karapatan akong alagaan ang aking asawa sa publiko. At alagaan niya. Siya. Sa kabilang banda. Kahit gaano pa siya kagustuhin ni Marco sa labas. Dito sa loob. Ay isang nanghihimasok. Isang pilit na manonood ng palabas ng kaligayahan ng aming kasal. Nakita kong namumula ang mga mata ni Kyla. Marahil umiiyak siya sa loob. O baka nagsisisi sa katangahan ng pagpunta dito. Upang mapahiya sa ganitong paraan. Ngunit wala akong naramdamang kahit katiting na awa. Ang aking habag ay namatay sa sandaling makita ko ang mensahe. Miss na kita sa screen ng telepono. Ang awa ay isang luho. Na hindi ko ipinagkakaloob sa mga sumusubok na sirain ang kaligayahan. Ng tahanan ng iba. Muling bumalot ang katahimikan sa sala. Ngunit sa pagkakataong ito, mas amoy pulbura ang hangin. Si Kyla. Marahil upang basagin ang tensyon. O subukang bawiin ang ilan sa kanyang imahe bilang isang mapagmalasakit na tao. Sa harap ni Marco. Tumikim at mahiyang nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Boss. Kumusta na po ang tiyan ninyo? Hindi na po ba gaanong masakit? Ang kanyang boses ay mahina ngunit may bahid ng tunay na pag-aalala. Nag-alok pa siyang hilingin sa kanyang ina na magpadala ng isang garapo ng pulot. Na may itim na bawang mula sa kanilang probinsya sa timog. Na ayon sa kanya ay napakabuti para sa tiyan. Nang marinig iyon, namutla ang mukha ni Marco. Nagmamadali siyang umiling gamit ang kanyang mga kamay. Sinasabing maayos na siya. Na hindi na kailangan. Sinulyapan niya ako. Takot na takot. Alam na ang kanyang tangang kerida ay nagkamali ng malaki. Ipinapakita niya ang kaalaman sa pribadong buhay ng kanyang boss. Nahigit pa sa mga limitasyon ng isang normal. Na propesyonal na relasyon. Tumawa ako. Isang maikli. Nagyayelong tawa na nagpanginig sa kanilang dalawa. Tiningnan ko si Kyla na may matalim na titig na para bang nababasa ko ang kanyang kaluluwa. Wow! Kyla! Talagang nag-aalala ka sa boss mo. Ah! Tingnan mo yan. Ang asawang kasama niyang nakatira at natutulog sa iisang kama. Hindi pa siya nagagawa ng pulot na may itim na bawang. Pero ikaw, isang intern na halos ilang buwan pa lang dito. Paano mo nalaman din ang kanyang mga karamdaman? Sinadya kong pahabain ang mga salitang. Kasama niyang nakatira at natutulog sa iisang kama. Upang ipaalala kay Kyla ang kanyang lugar. Hindi ako nagbigay ng puwang at patuloy na umatake. Nagrereklamo ba si Marco tungkol sa kanyang mga sakit sa opisina sa harap mo? O madalas kayong magkita ng kayo lang? Na alam mo na kahit ang mga detalye ng kanyang dieta. Natigilan si Kyla. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube mula sa pula. Pautal-utal niyang sinabi na nakita lang niya siya sa opisina.
na hinihipo ang kanyang tiyan na may grimasa ng sakit. At nagtanong dahil sa purong hula. Isang kaawa-awang dahilan. Alam kong ang problema sa tiyan ni Marco ay talamak. Upang hindi masira ang kanyang imahe bilang isang malakas na lider. Bihira siyang magpakita ng mga senyales ng kahinaan sa publiko. Ginagawa lamang niya ito kapag kasama niya ang isang taong pinagkakatiwalaan niya. Nagbato ako kay Marco ng isang nakamamatay na tingin. At ikaw? Bakit mo pinag-aalala ang iyong mga empleyado sa trabaho? Sa susunod, kung masama ang pakiramdam mo, sabihin mo sa akin. Sa asawa mo. Huwag mong ipag-alala ang ibang tao at dalhan ka ng gamot. Iisipin nilang hindi ka inaalagaan ng asawa mo. Noong isang araw, sinabi mo sa akin na malilate ka dahil sa isang hapunan kasama ang mga kliyente. At masakit ang tiyan mo. Nakikita ko na ngayon kung anong uri ng hapunan kasama ang mga kliyente. Iyon pala. Sa aking pahiwatig, ibinaba ni Marco ang kanyang ulo at walang sinabi. Alam na alam niya kung ano ang tinutukoy ko. Ang gabing ginamit niya ang dahilan ng hapunan sa trabaho. Ay talagang naghapunan siya kasama si Kyla. At marahil upang makuha ang simpatsya ng batang babae, ay nagreklamo tungkol sa kanyang mga sakit. Kakalantad ko lang ng pagkukunwari ng pag-aalala ng isang katrabaho. At inilantad ang hilaw na katotohanan ng kanilang malabong relasyon. Ang kanyang labis na interes ay patunay na lumampas na siya sa linya. At ako, bilang asawa, ay may buong karapatang magtanong at hubaran ng maskara ang pagkukunwaring iyon. Dito mismo sa sarili kong bahay. Ang orasan sa dingding ay nagmarka ng ika-negatibo 9 ng gabi. Ang laro ng pusa at daga ay umabot na sa kasukdulan nito. Naramdaman kong oras na para ibigay ang huling suntok. Isang suntok na ganap na sisira sa moral ng nanghihimasok. At magsisilbing huling babala sa aking taksil na asawa. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono mula sa aking bulsa at inilagay ito sa mesa. Idinulas ko ang aking daliri sa screen. Nagkunwaring tumitingin ng mensahe. At pagkatapos ay sinadyang bumuntong hininga. Napakakomplikado ng mundo ngayon. Ang mga balita ay puro tungkol sa pagtataksil at mga iskandalo. Sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko na ang mga kabataang babae ngayon ay napakatapang. Nagpapadala sila ng mga mensahe sa mga asawa ng ibang babae. Na para bang sila ang kanilang mga nobya. Nang walang kahit katiting na hiya. Huminto ako at pinagmasdan ang kanilang mga reaksyon. Nanatiling walang kilo si Kyla. Ngunit bumilis ang kanyang paghinga. Si Marco ay patagong nagpupunas ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang panyo. Ang tensyon ay parang isang kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. Pinatalim ko pa ang aking boses at nagpatuloy. Madalas ko ring tinitingnan ang telepono ni Marco para tulungan siya sa mga bagay sa trabaho. At nitong mga nakaraang araw, nakakita ko ng maraming mensahe na galing sa mga hindi kilalang numero. Isang batang babae sa tingin ko. Ang pangalan niya ay napaka-inosente. Siguro isang intern. Nagpapadala siya ng napaka-sweet na mensahe kay Marco. Sinulyapan ko si Kyla. Nawalan na ng kulay ang kanyang mukha. Ang kanyang mga labi, na dati pininturahan ng matingkad na pula. Ngayon ay puti at nanginginig. Na may mapanuksong ngiti. Ibinato ko ang huling suntok. Alam mo ba, Kyla, noong isang araw lang, nasa bahay ako at nagluluto ng hapunan ang asawa ko. At biglang may isang babae na nagpadala ng mensahe sa kanyang telepono na nagsasabing, "Miss na kita." Ang kapal ng mukha. Hindi ba?
Nasa bahay ang asawa. Naglakas loob na magpadala ng ganoong mensahe. Hinahamon ba niya ako? Ang aking mga salita ay bumagsak na parang kidlat kay Kyla. Tiningnan niya ako na may mga matang nanlaki na parang platito. Takot na nakaukit sa kanyang mga pupil. Naintindihan na niya ang lahat. Ang mensaheng di miss na kita kanina. Ang reply na punta ka dito. Wala ang asawa ko ngayon. Lahat ng iyon ay isang bitag. Isang perpektong bitag na ako mismo ang nagtakda. At siya, tulad ng isang tangang gamu-gamu, ay direktang lumipad papunta dito. Nagsimulang manginig ng hindi mapigilan ang mga kamay at paa ni Kyla. Tiningnan niya ako na para bang nakakakita siya ng isang halimaw. Napagtanto niyang ang babaeng nakaupo sa tapat niya ay hindi isang maamo at inosenteng may bahay, kundi isang dalubhasa sa psikolohikal na pakikidigma. Alam ko ang lahat mula pa sa simula. Ngunit umarte ng may ganap na naturalidad. Inaanyayahan siyang pumasok. Pinagsisilbihan siya ng tubig. Inaalok siya ng cupcake. At pagkatapos ay patuloy kong tinatanggal ang maskara ng paisa-isa. Hanggang sa iwan siyang ganap na hubad sa kanyang sariling kahihiyan. Si Marco sa tabi ko ay gulat na gulat din. Lumingon siya sa akin na may tingin ang purong takot. Hindi niya kailanman inakala na nabasa ko ang mensaheng iyon. At nasapat ang aking kasamaan upang akitin si Kyla dito. At hiyain siya sa ganoong paraan. Ang aking talino at kalupitan ay nagpadala ng ginaw sa kanyang gulugod. Napagtanto niyang lubos niyang minamaliit ang kanyang asawa. Tinitigan ko si Kyla ng diretso sa mata. Ang aking tingin ay malamig at mapanghamak. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Ang aking katahimikan ay ang pinakamabigat na hatol. Inilantad ko na ang lahat. Ngunit hindi ko pa direktang binabanggit ang kanyang pangalan. Gusto kong makita kung mayroon pa siyang natitirang dignidad. Upang umalis sa sarili niyang kusa. Ito ang huling gawa ng awa na ipagkakaloob ko sa kanya. Bago siya umalis sa bahay na ito. Hindi na kinaya ni Kyla ang hindi nakikitang presyon na nagmumula sa akin. Ang karuwagan ni Marco. At ang malupit na katotohanang kalalantad lang ay dumurog sa kanyang kalooban. Bawat segundo ay tila isang pagpapahirap para sa kanya. Na para bang nakaupo siya sa isang silyang di kuryente. Nagmamadali niyang kinuha ang pitaka na iniwan niya sa tabi niya. Sa kanyang pagmamadali, tumama ang bag sa upuan na may isang mapuro na kalabog. Tumalon siya. Ngunit nang hina ang kanyang mga binti at halos matumba. Nang hindi naglakas loob na tumingin sa aking mukha. Yuko ang ulo. Bumulong siyang kailangan na niyang umalis. Nagdahilan siyang mayroong biglaang nangyari sa bahay. Nasinabihan siya ng kanyang ina na umuwi kaagad. At pasensya na hindi siya maaaring magtagal pa. Ang kanyang boses ay basag. Sa bingit ng pag-iyak. Nang hindi hinihintay ang aming sagot. Nagtungo siya sa pinto na tumatakbo na parang isang hinahabol na magnanakaw. Ang kahon ng cupcake ay naiwang nakatiwangwang sa mesa. Bilang patunay ng miserableng kabiguan ng kanyang pagbisita. Gumawa ng kilo si Marco na tatayo. Marahil upang ihatid siya o humingi ng paumanhin. Ngunit mas mabilis ako. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang hita at pinisil ng mahigpit. Nagpapahiwatig sa kanya na manatili sa kanyang kinaupuan. Tumigas ang aking tingin. Nagbabala sa kanya na huwag gumawa ng anumang katangahan sa sitwasyong ito. Naintindihan ni Marco ang aking mensahe at nanatiling paralisado. Sinusundan ng tingin ang likod ni Kyla. Habang nawawala siya sa likod ng pinto. Tumayo ako at dahan-dahang sumunod sa kanya sa pasukan.
Naglakad ako ng may kalmado at katiyakan. Na malinaw na kaibahan sa kanyang kaba. Sinusubukang isuot ni Kyla ang kanyang sapatos. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay kaya hindi niya magawa. Sumandal ako sa frame ng pinto na nakakrus ang aking mga braso. Pinapanood siya na maihalong awa at paghama. Nang sa wakas ay naisuot na niya ang kanyang sapatos. At naghahanda ng buksan ang pinto upang lumabas sa pasilyo. Tinawag ko siya. Kyla. Huminto siya ng bigla. Nagulat. Lumingon siya na may takot. At pakiusap na tingin. Marahil natatakot siyang gumawa ako ng eksena sa pasilyo ng gusali. Insultuhin siya o sabunutan siya. Ngunit hindi ko ginawa. Hindi pinahihintulutan ng aking dignidad na kumilos ako na parang isang walang modo. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tainga. Sapat na mahina para kaming dalawa lang ang makarinig. Ang aking boses ay malambot na parang simoy ng hangin. Ngunit malamig na parang sinaunang yelo. Sa susunod na bibisitahin mo ang asawa ko. Tumawag ka muna. Kung paggalagala ka dito sa ganitong oras ng gabi. Baka isipin ng mga kapitbahay na mayroong hindi magandang nangyayari sa disenteng bahay na ito. At tandaan mo ito. Hindi laging wala sa bahay ang asawa ni Marco. Nang marinig ang aking mga salita, nawala ng dugo ang mukha ni Kyla. Paulit-ulit siyang tumango na parang manok na tumutuka. Pautal-utal siyang sumagot ng opo at tumakbo patungo sa elevator. Paulit-ulit niyang pinindot ang pindutan ng may pagkabaliw. Na para bang gusto niyang tumakas mula doon sa lalong madaling panahon. Ang kanyang maliit na anyo. Nag-iisa at kaawa-awa ay nababalangkas laban sa maliwanag na ilaw ng pasilyo. Pinanood ko siya hanggang sa magsara ang mga pinto ng elevator. Nilalamon siya ng buo. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isa na ang tapos. Ang batang biktima ay nakaranas ng matinding takot. Ngayon, kahit bayaran pa siya, hindi na siya maglalakas loob na lumapit sa aking asawa. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Ang pangunahing kaaway. Ang siyang nagdulot sa akin ng pinakamalalim na sugat. Ay nakaupo pa rin sa sala. Lumingon ako at isinara ang pinto ng malakas. Ang tuyong tunog ng kandado ay umalingganggaw sa apartment. Inanunsyo nito ang simula ng paglilitis para sa taksil na asawa. Huminga ako ng malalim. Binalik ang aking malamig na ekspresyon at pumasok. Isinara ang kahoy na pinto. Ganap na inihiwalay ang apartment na ito. Napuno ng nakamamatay na hangin mula sa labas ng mundo. Ang ngiti ng tagumpay na gumuhit sa aking mga labi. Ay namatay na parang isang kandila sa hangin. Hindi ako dumiretso sa sala. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo. Hawak ang malamig na doorknob. Ang mga alon ng pagduduwal na umaakyat mula sa aking tiyan ay hindi na makayanan. Nagawa ko ang isang napakagandang pagganap. Ngunit ang kapalit ay isang malalim na sugat na dumudugo sa aking puso. Lumingon ako at dahan-dahang pumasok sa sala. Nasa parehong lugar pa rin si Marco. Walang kilos sa kremang kulay na leather na sofa. Nakayuko ang kanyang ulo. Magkakaugnay ang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang anyo ay kaawa-awa. Malayo sa sopistikado. At tiwalang asawa na dati niyang pagkatao. Ngunit ang kanyang paghihirap ay hindi nagbigay sa akin ng kahit katiting na awa. Sa kabaligtaran, lalo lamang nitong pinalaki ang aking paghamak. Lumapit ako sa kanya. Kinuha ang kanyang smartphone na nakatiwangwang sa mesa. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ang telepono. At bigla, sa isang matalim na kilos,
Malakas kong ibinagsak ito sa salamin na mesa. Crack! Ang matalim at marahas na tunog ay bumasag sa nakakasakal na katahimikan. Ang screen ng telepono ay nabasag sa maliliit na piraso. Ang mga bitak ay kumalat na parang isang sapot ng gagamba. Isang perpektong salamin ng aming kasal. Sa sandaling iyon, napaigtad si Marco. Tinitingnan ako na may mukhang maputla sa takot. Ikinrus ko ang aking mga braso at tiningnan siya mula sa itaas na may nagielong tingin. Sa isang boses na matalim at matatag. Walang anumang emosyon. Sinabi ko, magpaliwanag ka. Ang mensaheng pipunta ka dito. Wala ang asawa ko ngayon. Ako ang nagpadala niyan. Akala mo ba tanga ako na walang alam? At ganoon na lang. Napanganga si Marco. Tinitingnan ako ng may hindi paniniwala. Hindi niya inaasahan na ilalabas ko ang aking barahan ng napakabilis at napakalakas. Marahil iniisip niyang mayroon lamang akong malabong hinala. Ngunit hindi niya kailanman inakala na kontrolado ko ang lahat mula pa sa simula. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sinusubukang bumuo ng isang kaawa-awang dahilan. Mahal. Hindi pagkakaunawaan lang yan. Kami ay magkatrabaho lang. Ang pagpunta niya ngayon ay isang ganap na sorpresa para sa akin. Sumusumpa ako sa'yo. Wala akong alam. Sinubukan niyang magkunwaring biktima. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa aking tingin. Tumawa ako ng mapait. Magkatrabaho. Isang katrabaho ang magpapadala sa iyo ng mensahe ng alas 8 ng gabi na nagsasabing nami-miss ka niya. Isang katrabaho ang mas nakakaalam kaysa sa sarili mong asawa. Ang iyong mga gawi sa pagkain at ang iyong mga karamdaman. Isang katrabaho ang maglalakas loob na pumunta sa iyong bahay na iniisip na wala ang iyong asawa. Lumapit ako sa kanya. Tinitingnan siya ng diretso sa mukha at sinabing, binibigkas ang bawat pantig. Huwag mo akong gawing tanga. 6 na taon na tayong magkasama. Mas kilala kita kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Ang palihim na tingin na iyon. Ang pagkaigtad mo nang marinig ang doorbell. Ang duwag na kilos na iyon sa harap ng iyong kerida. Lahat ay nagbunyag sa iyo. Yumuko si Marco. Hindi naglakas loob na sumagot. Alam niyang sa harap ng ganoong malinaw na katotohanan. Walang silbi ang anumang kasinungalingan. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalinaw na pag-amin. Naramdaman ko ang matinding pagkadismaya. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko ng husto ay isa lamang maruming sinungaling. Isang duwag na hindi kayang panagutan ang kanyang mga ginawa. Ang katahimikan ni Marco ay nagdagdag pa ng panggatong sa apoy ng aking galit. Hindi ko kailangan ang kanyang mga walang lamang paumanhin. Gusto kong harapin niya ang hilaw na katotohanang pinilit niyang itago. Pumunta ako sa aking pitaka na nasa isang kabinet. At kinuha ang isang tumpok ng mga papel na inihanda ko noong hapong iyon. Ito ang mga patunay na lihim kong kinokolekta sa nakaraang linggo. Mula nang magsimula akong maghinala. Ibinato ko ang mga papel sa kanyang mukha. Ang mga puting papel ay lumipad at bumagsak ng magulo sa ibabaw ng sirang telepono. Kinuha ni Marco ang isang papel. Nanginginig ng marahas ang kanyang mga kamay. Ito ay isang bank statement. Ang detalye ng huling 3 buwan. Binilugan ko at binasa ang mga transfer kay Kyla Jenkins. Na may malabong mga memo tulad ng kirigalo o pananghalian. Ang mga halaga ay hindi malaki. Ilang libong piso bawat isa. Ngunit ang dalas ay kahina-hinala. Isang transfer ang nakatayo. 85,000 mula noong nakaraang linggo na may memo.
Happy birthday! Itinuro ko ang statement at itinaas ang aking boses. At paano mo ipapaliwanag ang perang ito? 85,000 na regalo sa kaarawan para sa isang intern. Para sa aking kaarawan. Isang baukwet ng bulaklak at isang simpleng hapunan ay sapat na para sa iyo. Ang iyong kabutihang loob ay tunay na kahanga-hanga. Natigilan si Marco. Pinagpapawisan ng husto. Hindi niya inaasahan na alam ko ang kanyang pananalapi sa ganoong detalye. Ngunit hindi lang iyon. Inilabas ko ang mga screenshot ng kanilang usapan sa Messenger. Nakinuha ko mula sa kanyang iPad, kung saan nakalimutan niyang mag-log out. Mga malalanding mensahe. Mga petsa para sa tanghalian at sinehan. At kahit mga ekspresyon ng nakakadiring matamis na pananabik. Nagbato ako ng isa pang larawan. Ito ang tiket sa sinehan mula 2 linggo na ang nakalipas ng 11:00 ng gabi. Noong araw na iyon, sinabi niya sa akin na malilate siya dahil sa isang hapunan kasama ang kliyente. Ngunit sa katunayan, nanonood siya ng pelikula kasama ang kanyang kerida. At sa wakas, inilabas ko ang larawan ng isang mahaba. Tininaang kayumangging buhok na natagpuan sa upuan ng pasahero ng kanyang sasakyan. Ang buhok ko ay itim at maikli. Ang buhok na iyon ay walang duda na kay Kyla. Sa harap ng ganoong hindi maikakailang patunay. Ganap na gumuho si Marco. Wala nang paraan para itanggi o magdahilan pa. Ang kanyang maskara ng mapagkunwaring moralidad ay natanggal. Na naglalantad sa kanyang tunay na taksil na kalikasan. Bumagsak ang kanyang mga braso at lumubog siya sa sofa. Na may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. At pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak. Mga luha ng isang matandang lalaki. Isang bagay na bihirang-bihira kong makita. Patawad. Nabaliw ako sandali. Ginayuman niya ako. Patawarin mo ako. Ngayon lang. Isang huling paumanhin at isang duwag na dahilan. Ibinabaling ang sisi sa iba. Ang mga manlolokong lalaki ay laging gumagamit ng parehong repertoryo. Nahulog ako sa tukso. Hindi ko napigilan. Nang makita siyang umiyak, nanlamig ang aking puso. Pumunta ako sa kusina. Kinuha ang kaldero. Na may lamang kare-kare na inihanda niya ng may pag-iingat buong hapon. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Marco. Itinapon ko ang buong laman sa basurahan sa sulok. Ang masarap na amoy ng ulam ay humalo sa maasim na amoy ng basura. Lumilikha ng isang nakakaduwal na amoy. Lumingon ako kay Marco at ibinato ang aking huling hatol sa kanya. Ang pagmamahal ko sa iyo ay parang ulam na ito. Dati. Masarap at mahalaga. Ngunit sa sandaling madumihan. Ito ay basura na lamang. At hindi ako kumakain ng basura. Ang aking ginawang pagtapon ng pagkain ay parang isang timbang malamig na tubig. Para kay Marco na tila nagising mula sa kanyang pagkalito. Napagtanto niyang hindi ako nagbibiro. Ang determinasyon sa aking mga mata at kilos ay nag-anunsyo ng isang hindi mababagong paghihiwalay. Tumakbo si Marco patungo sa akin. Lumuhod at niyakap ang aking mga binti. Umiyak siya nang hindi mapigilan. Nagmamakaawa na huwag ko siyang iwan. Na huwag kaming maghiwalay. Nanumpa siyang tatapusin na ang lahat kay Kyla. Na magre-resign pa siya sa kanyang trabaho kung kinakailangan. Nagagawin niya ang lahat para ayusin ang kanyang pagkakamali. Binanggit niya ang aming mga magulang. Ang aming 6 na taon ng pagsasama. Sinusubukang pigilan ako. Nanatili akong matigas na parang bato. Hinayaan ko siyang umiyak na nakayakap sa aking mga binti.
Ang puso ko ay patay na. Ang kanyang mga panunumpa ngayon ay nagdudulot lamang ng mas maraming pagkasuklam sa akin. Kung talagang pinahalagahan niya ang aming 6 na taon ng pagmamahalan, hindi sana siya nakipagtalik sa ibang babae. Kung talagang inisip niya ang aming mga magulang, hindi sana niya hinayaang umabot sa ganito ang mga bagay. Malamig kong itinulak ang kanyang mga kamay at umatras. Tiningnan ko siya ng may awa at sinabing, "Itira mo ang natitirang dignidad mo. Huwag kang maging kaawa-awa. Ang desisyon ko ay hindi na mababago." Tumalikod ako at dumiretso sa silid-tulugan. Sa loob ng aparador ay ang malaking maleta na inimpek ko noong hapong iyon. Inilabas ko ito at nagdagdag pa ng ilang damit. At ang aking mahahalagang personal na gamit. Hindi ako nagdala ng marami. Kung ano lang ang tunay na akin. Ang bahay na ito, ang mga muebles na ito, ay tila nabahiran na ng pagtataksil. Lumabas ako sa sala, dala ang maleta. Nasa sahig pa rin si Marco na humahagulgol na nakayuko ang ulo. Ang kanyang mga hagulgol ay umalinggaw sa tahimik na espasyo. Nag-iwan ako ng isang papel na inimprenta ko kanina sa mesa. Ito ang promissory note. Para sa 2,000,000 na ipinahiram ng aking mga magulang sa amin sa simula ng aming pagsasama. Noong hindi namin kayang bayaran ang pagsasaayos ng kondo. Kasama ang mga resibo na nakapangalan sa aking ama. Ang 2 milyong piso na ito ay isang malinaw na utang. Huwag mong isiping hindi ito babayaran kapag naibenta na ang bahay. Ang unang gagawin ay bayaran ang utang na ito at pagkatapos ay hahatiin natin ang natitira. Sinabi ko kay Marco sa isang malamig na boses. Maghanda kang bayaran ang bawat sentimo. Ang bahay ay nasa pangalan nating 2. Ngunit hindi ko ito ipaglalaban. Ibinibigay ko ito sa iyo para makasama mo ang iyong kerida. Ngunit ang pera ng aking mga magulang ay kailangan mong ibalik sa akin. Tiningnan ni Marco ang mga papel at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang tingin ay purong kawalan ng pag-asa. Alam niyang hindi niya makukuha ang ganoong kalaking pera ng magdamag. Ngunit wala akong pakialam. Ito ang presyong kailangan niyang bayaran para sa kanyang pagtataksil. Gusto kong maramdaman niya ang sakit ng pagkawala hanggang sa kaibuturan. Parehong emosyonal at material. Kinalagkad ko ang maleta patungo sa pinto. Bago umalis, huli kong tiningnan ang bahay. Ang dating aming tahanan ay naging libingan na ngayon ng aking pag-ibig. Binuksan ko ang pinto at lumabas sa mahangin na pasilyo. Ang tunog ng pagsasara ng pinto sa likuran ko ay muling umalingaw-ngaw. Nagtatapos sa 6 na taon ng aking kabataan, kasama ang walang hiyang lalaking iyon. Nang hindi lumilingon, naglakad ako ng may matatag na hakbang patungo sa elevator. Isang bagong buhay ang naghihintay sa akin. Magiging mahirap ito. Ngunit kahit papaano, magiging malinis at mapayapa. Ang Grab ay naglakbay sa mga walang laman na lansangan ng gabi sa lungsod. Nakaupo sa likurang upuan. Pinanood ko ang mga ilaw sa kalye na mabilis na dumadaan. Ang aking isip ay blanko ngunit kakaibang magaan. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ay tila natuyo na sa loob. Naging kristal sa isang matalim na determinasyon. Papunta ako sa apartment ni Carla. Ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Carla ay isang prestihiyosong abogado sa lungsod. Dalubhasa sa diborsyo at mga alitan sa ari-arian. Siya ay malakas, desidido, at lubhang matalino. Nagbabala na ako sa kanya ng maaga. Kaya't naghihintay na siya sa akin sa lobby pagdating ko. Nang makita akong bumaba ng sasakyan na may maputlang mukha,
At kinalagkad ang maleta. Walang tinanong si Carla. Tahimik siyang lumapit at mahigpit akong niyakap. Sa mainit na kilos na iyon ng pagkakaibigan. Muntik na akong mapaiyak. Ngunit pinigilan ko ito. Hindi ito ang oras para magpakita ng kahinaan. Dinala ako ni Carla sa kanyang apartment. Ito ay isang maliit ngunit maginhawang lugar. Puno ng kaaya-ayang amoy ng lemongrass essential oil. Inalok niya ako ng isang basong mainit na tsaa. At sinabihan akong umupo at sabihin sa kanya ang lahat. At iyon ang ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat mula sa nakamamatay na mensahe. Hanggang sa teatrong ginawa ko para anyayahan si Kayla sa bahay. Ang komprontasyon kay Marco at ang aking desisyong umalis. Nagsalita ako ng may nakakagulat na kalmado. Na para bang nagkukwento ng istorya ng ibang tao. Nang matapos ako. Malakas na hinampas ni Carla ang kanyang kamay sa mesa. Nagbitaw siya ng isang mura at sinabing napakagaling ng ginawa ko. Na ang isang manlolokong lalaki ay hindi mapapatawad. At ang paraan ko ng pagharap sa Kerida ay napakahusay. Sibilisado ngunit kasabay nito ay lubhang malupit. Sinimulang suriin ni Carla ang sitwasyon mula sa isang legal na pananaw. Sinuri niya ang mga ebidensyang nakalap ko. Ang mga bank statement. Ang mga mensahe. Ang mga larawan. Tumango siya at sinabing sa mga iyon. Mayroon siyang higit pa sa sapat upang manalo sa korte. Nag-alok siyang kunin ang aking kaso. Kung hindi tatanggapin ni Marco ang isang mutual agreement divorce. Ngunit sinabi sa akin ni Carla na bago makarating sa korte. Kailangan naming turuan ang perpektong mag-asawang iyon. Ng isang leksyon na hindi nila malilimutan sa buong buhay nila. Ang diborsyo ay ang aking kalayaan. Ngunit ang tunay na katarungan ay ang parusahan ang taksil. Nagpanukala siya ng isang mas banayad na plano ng paghihiganti. Sa halip na gumawa ng eksena, o ilantad siya sa social media upang maging tsismis ng lungsod. Aatakehin namin ang pinakamahalaga kay Marco. Ang kanyang karera at ang kanyang reputasyon. Inutusan ako ni Carla na ayusin ang lahat ng mga patunay sa isang file. Sinabi niyang tutulungan niya akong bumuo ng isang whistleblower email. Upang ipadala sa pamunuan ng kumpanya ni Marco. Isang nakamamatay na suntok sa kanyang pananalapi at kredibilidad. Ito ay magiging 1,000 beses na mas masakit kaysa sa ilang sampal. Tumango ako. Sumang-ayon. Nagtagpo ang aming mga mata at determinasyon ang nagniningning sa mga ito. Ang gabing iyon ay ang gabing pinlano namin ang huling laban. Ang 2 araw ng katapusan ng linggo ay lumipas sa isang nakakatakot na katahimikan. Hindi tumigil si Marco sa pagtawag at pagpapadala ng mga mensahe. Ngunit hindi ako sumagot. Pinatay ko ang aking telepono. At inilaan ang lahat ng aking oras sa bahay ni Carla. Upang ihanda ang espesyal na regalo para sa aking asawa at sa kanyang kerida. Tinulungan ako ni Carla na buuin ang email. Sa halip ng mga insulto o paninirang puri. Ginamit namin ang propesyonal. Objektibo at matalas na wika na para bang ito ay isang sakdal. Ang paksa ng email ay maikli ngunit malakas. Ulat sa paglabag sa panloob na kodigo ng pag-ugali. At hindi naaangkop na relasyon sa pagitan ng team lead at intern. Iniskan ko ang lahat ng mga patunay. Ang mga screenshot ng messenger na may mga malalaswang usapan. Ang mga bank statement na nagpapatunay sa paggamit ng kanyang sweldo para bumili ng mga regalo. Ang maling paggamit ng pondo. Ang larawan ng mga tiket sa sinehan sa oras ng trabaho. Bilang patunay ng propesyonal na kapabayaan. Inayos lahat ni Carla sa isang EV file na mahigit 1-0. Malinaw na nakasaad ang mga petsa. Oras.
At lugar. Lunes ng umaga. Kulay abo ang kalangitan na para bang nagbabadyang may bagyo. Eksaktong 9:09 ng umaga. Ang oras kung kailan lahat ng manggagawa sa opisina ay nakaupo sa kanilang mga mesa. At nagsisimulang tingnan ang kanilang email. Binuksan ko ang computer. Si Carla, na nakaupo sa tabi ko, ay naglagay ng kamay sa aking balikat bilang tanda ng suporta. Huminga ako ng malalim at huling sinuri ang draft. Kasama sa listahan ng mga tatanggap ang ang direktor ng ET at ang mga pinuno ng mga departamentong sangkot. Hindi ko ito ipinadala ng maramihan sa buong kumpanya. Hindi ko gustong maging isang murang tsismis. Ipinadala ko lamang ito sa mga taong may kapangyarihang magpasya. Sa kapalaran ni Marco at Kyla. Huminto ang cursor ng mouse sa ibabaw ng pindutan ng send. Malakas ang kabog ng aking puso. Hindi dahil sa takot kundi sa tensyon ng mapagpasyang sandali. Isang pag-click lamang ay ganap na magbabago sa buhay ng 3 tao. Mawawala kay Marco ang karera na binuo niya sa loob ng 10 taon. Mawawala kay Kyla ang hinaharap na nagsisimula pa lamang mamukadkad. At ako. Maglalagay ako ng tuldok sa isang masakit na nakaraan upang magsimula ng isang bagong pahina. Naalala ko ang matapang na tingin ni Kyla. Pagdating niya sa aking bahay. Naalala ko ang karuwagan ni Marco. Nakuhod at humihingi ng tawad. Naalala ko ang kare-kare na itinapon sa basura. Ang huling hibla ng habag na natitira sa aking puso ay naglaho. Paalam. Dating asawa. Bulong ko sa sarili habang mariing pinindot ang kaliwang pindutan ng mouse. Ipinadala. Isang maikli at malamig na abiso ang lumitaw sa screen ng computer. Ang email. Puno ng hatol na kamatayan para sa mga karera ni na Marco at Kyla. Ay naipadala na. Sumandal ako sa upuan at huminga ng maluwag. Tapos na. Ang palaso ay napakawalan na at walang sinumang makakapigil dito. Ngayon, kailangan ko na lang hintayin na bumuhos ang bagyo sa ulo ng mga taksil. Noong Lunes na iyon, ang kapaligiran sa kumpanya ni Marco ay tiyak na kasing sakal ng gabing pumunta si Kyla sa aming bahay. Ayon sa isang kakilala na nagtatrabaho sa parehong departamento, ang aking email ay nagdulot ng malaking epekto. At kumalat na parang apoy sa loob lamang ng ilang minuto. Sinubukan ni Marco na magkunwaring normal pagdating sa trabaho. Ngunit sa loob-loob niya, tiyak na nilalamon siya ng takot. 10:00 ng umaga. Tinawag siya ng direktor ng GC sa isang conference room. Doon, ipinakita nila ang mga patunay. Na ginamit niya ang corporate card para sa mga personal na gastos. Kasama si Kyla at Pekin ang mga resibo para sa mga business meal. Ito ay pandarambong ayon sa aklat. At sinuspindi siya ng walang bayad habang hinihintay ang isang buong audit. Tumayo si Marco na maputla ang mukha na parang wax. Binuksan niya ang kanyang bibig upang subukang magdahilan. Upang sabihing ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Paninirang puri. Ngunit itinaas ng direktor ng ET ang isang kamay. Mariing pinutol siya. Sa mesa. Nag-iwan siya ng isang makapal na folder. Na may printout ng mismong VA file na ipinadala ko. Sa harap ng ganoong hindi maikakailang mga patunay. Napipi si Marco. Lumapit ang 2 security guard. At hiniling sa kanya na kunin ang kanyang mga personal na gamit. At umalis agad sa opisina. Nagulat ang lahat nang makita kung paano ang lalaking. Hanggang noon ay isang respetadong team lead. Ay inihatid palabas ng kumpanya na parang isang kriminal. Naglakad si Marco ng tahimik.
Nakayuko sa gitna ng mga bulungan ng mga taong nanonood sa kanya. Ang pampublikong kahihiyan na iyon ay magmamarka sa kanyang karera ng isang hindi mabuburang mansa. Ako. Mula sa bahay ni Carla. Nakatanggap ng balita sa telepono nang walang nararamdamang anumang emosyon. Hindi ako tumawa ng may kasiyahan. Ni hindi ako nakaramdam ng awa. Ito ang presyo ng pagtataksil. Nangyurakan niya ang aming kasal at hinabol ang kanyang mga pagnanasa. Siya mismo ang pumirma sa hatol na kamatayan ng kanyang karera. 3 araw pagkatapos, opisyal na ang kanyang pagkatanggal. Ang dahilan na ipinabatid sa isang panloob na memo ay malubhang paglabag sa propesyonal na etika at pinsala sa imahe at tiwala ng kumpanya. Hindi lang nawala ng trabaho si Marco, kundi pumasok din sa blacklist ng mga GC manager sa industriya. Sa lungsod na ito, mas mabilis lumipad ang mga chismis kaysa sa hangin. Kapag nabahiran na ang iyong moral na reputasyon, lalo na sa isang iskandalo sa isang nasasakupan, halos ganap nang nagsasara ang mga pinto sa iyong karera. Hindi nagtagal. Dumating ang mga pinansyal na kahihinatnan. Tulad ng isang higanting alon, nawalan si Marco ng kanyang pangunahing pinagkukunan ng kita. Ngunit ang mga utang sa bangko ay patuloy na dumarating ng may takdang oras. Ang bayarin sa kotse, ang mortgage ng kondo, ang mga credit card. Lahat ay naging isang silo na humihigpit sa kanyang lig. Dati. Dahil sa kanyang mataas na sahod at sa aking mahusay na pamamahala. Nabuhay siya ng komportable nang hindi tumitingin sa mga presyo. Ngayon, sa buwan ng interes pa lang sa bangko, pinagpapawisan na siya ng malagkit. Hindi tumitigil sa pagring ang aking telepono. Ito ang numero ni Marco. Nang makita ang pangalang i-asawa ko na kumikislap sa screen, tumawa ako ng tuyo. At pinalitan ang kanyang pangalan sa aking mga kontak sa Marco Ruiz. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko itong magring hanggang sa maputol. Pagkatapos ay nagsimulang dumating ang mga mensahe. Sa una, mga pakiusap. Humihingi ng tawad. Hinihiling na bawiin ko ang ulat upang bigyan siya ng pagkakataong magsimula muli. Dahil hindi ako sumasagot. Nagbago ang tono sa mga akusasyon. Tinatawag akong malupit at walang puso dahil sa pagsira sa kanyang buhay. Binasa ko sila ng pahapyaw at binura. Lahat malupit. Noong nasa kama siya kasama ang ibang babae. Habang hinihintay ko siya sa bahay na may handang hapunan. Inisip ba niya ang salitang kikalupitan? Nang ginamit niya ang aming pinagsamang pera upang bumili ng mamahaling regalo para sa kanyang kerida. Inisip ba niya ang aking pagsisikap? Inangkin ko lamang kung ano ang makatarungan para sa akin. Kahit ang kanyang mga magulang na nakatira sa timog ay tumawag sa akin. Ang aking biyenan, na umiiyak, ay ininsulto ako. Tinatawag akong masamang asawa. Ang siyang sumira sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Sinabi niyang normal lang para sa isang lalaki na magkaroon ng kerida, na dapat tiisin ito ng isang babae upang mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Nang marinig iyon, naramdaman ko ang isang mapait na pagtanggap sa kapalaran ng mga kababaihan. Sinabi ko sa aking biyenan ng mahinahon na hindi ko kayang mamuhay kasama ang isang taksil. At ibinaba ang telepono. Binlock ko rin ang mga numero ng buong pamilya niya. Ayoko nang makarinig pa ng mga sermon sa mapagkunwaring moralidad. Nawala kay Marco ang lahat. Literal na lahat, asawa, pamilya, karera, reputasyon. At ngayon ay nalulunod siya sa utang.
Maglalakbay siya sa malaki ngunit walang laman na apartment na iyon. Nakaharap sa apat na dingding at sa nakalululang kalungkutan. Ito ang pinakamakatarungang parusa. Para sa isang taong hindi pinahalagahan ang mayroon siya. Ang kapalaran ni Kayla ay hindi gaanong naiiba. Sa sandaling masuspinde si Marco. Tinawag din siya sa GC. Pumasok siya sa silid na may namamagaang mga mata at maputlang anyo. Malayo sa tiwala at mapang-akit na imahe noong gabing iyon. Ang desisyon na tapusin ang kanyang internship contract ay agaran. Ang dahilan, paglabag sa mga panloob na tuntunin ng pag-ugali. At pinsala sa kapaligiran ng trabaho. Umiyak si Kayla. Nagmakaawa ng isang pagkakataon. Sinabing bata pa siya at nahulog sa tukso. Ngunit sa walang awang mundo ng korporasyon. Walang silbi ang mga inosenteng dahilan na iyon. Nasa isang malaking korporasyon siya. Ang pagkatanggal ng may kahihiyan ay nangangahulugang kalahati ng nagsara ang mga pinto sa kanyang hinaharap. Mas masahol pa sa pagkawala ng trabaho ay ang paghamak ng kanyang mga kasamahan. Ang kwento ng matapang na kerida na humamon sa lehitimong asawa ay naging pinakamainit na paksa sa mga anonymous na chat ng kumpanya. Nang si Kayla ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa isang karton na kahon. Walang lumapit upang kausapin o tulungan siya. Lahat ay tumingin sa kanya ng may paghamak. Nagbubulungan sa kanyang likuran. Ang mga lalaking dating nanliligaw sa kanya ay umiiwas na ngayon na parang salot. Dahil sa takot na madamay sa iskandalo. Umalis si Kayla sa opisina ng mag-isa. Dala ang kanyang kahon. Ang mahaba. At walang laman na pasilyo ay tila ang landas ng mga tinik na naghihintay sa kanya. Sa harap ng elevator. Nagkasalubong sila ng parehong security guard. Na nakasaksi sa kanyang pagtakas ilang araw na ang nakalipas. Ang tingin ng awa ng lalaki ay ang huling patak na sumira sa kanyang pagtitimpi. At sa wakas ay bumigay si Kayla. Umiyak ng malakas. Tumakbo siya palabas ng gusali. Iniwan ang mga pangungutya ng mga tao. Ayon sa sinabi sa akin ni Carla. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na kinaya ni Kayla ang mga tingin at lumipat ng apartment. Ginawa niyang pribado ang lahat ng kanyang social media. At naglaho sa virtual na mundo. Ito ay isang napakamahal na aral para sa isang batang babae. Na nagsisimula pa lamang sa kanyang mga unang hakbang sa buhay. Sinubukan niyang ipagpalit ang kanyang ganda at kabataan para sa isang bagay na walang kabuluhan. Ngunit sa huli, nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay para sa isang babae. Ang kanyang karangalan at pagpapahalaga sa sarili. Hindi ako naawa kay Kayla. Pinili niya ang landas na iyon. Binaliwala ang moralidad at etika. At ang mga kahihinatnan ay sa kanya. Umaasa lamang ako na pagkatapos ng masakit na kabiguang ito. Matututo siyang mamuhay sa mas tamang paraan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. 2 buwan pagkatapos. Nagkita kami muli sa korte para sa pagdinig ng kasunduan sa diborsyo. Tila tumanda ng 10 taon si Marco. Mayroon siyang hindi inaalaga ang balbas at gusot na damit. Tiningnan niya ako na may mga matang nagmamakaawa. Ngunit pinanatili ko ang isang malamig at malayong kilos. Sinamahan ako ni Carla bilang aking abogado. Ang kanyang presensya, propesyonal at matalas, ay lalong nagpatakot kay Marco. Sa korte, sinubukan ni Marco na kumapit sa ideya na mahal pa rin niya ako. At gustong bawiin ang aming relasyon. Ngunit ipinakita ni Carla ang hindi maikakailang mga patunay ng kanyang pagtataksil. Pinawi ang kanyang mahinang pag-asa sa isang iglap. Ang paghahati ng mga ari-arian ay ang punto ng pinakamalaking tensyon.
Ang luxury condo ang aming pinakamalaking ari-arian. Dahil sa pride, gusto ni Marco na manatili ito. Ayaw niyang mapunta sa lansangan. Iminungkahi niyang bayaran ang aking bahagi sa buwan ng hulugan. Tumawa ako ng may paghamak at mariing umiling. Hindi ko papayagan ang anumang pinansyal na ugnayan na magtali sa akin sa aking dating asawa. Si Carla, sa aking pangalan, ay nagpakita ng aking mga kondisyon. Alinman sa babayaran niya ako ng 50% ng halaga ng bahay sa isang buong bayad. Dagdag pa ang 2,000 para sa pagsasaayos na inambag ng aking mga magulang. O ibebenta namin ang bahay at paghahatsyan ang pera. Siya, siyempre, ay kailangang managot sa buong natitirang mortgage. Ang mukha ni Marco, na walang trabaho at baon sa utang, ay namutla. Saan siya kukuha ng daan-daang libong dolyar? Nang magdamag, nagsimula nang magpadala sa kanya ang bangko ng mga abiso ng foreclosure. Dahil sa 3 buwang pagkahuli sa mortgage. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang pagbebenta ng bahay. Ang apartment, na dati niyang ipinagmamalaki, ay ibinenta bilang isang pagkakataon. Sa ilalim ng presyo sa merkado upang mabilis na maibenta. Pagkatapos bayaran ang mortgage. Bayaran ako ng aking bahagi at ang 2,000 ng aking mga magulang. Halos walang natirang pera kay Marco. Pinirmahan niya ang mga papeles ng diborsyo na may nanginginig na kamay. Ang kanyang baluktot na pirma ay naglagay ng tuldok sa 6 na taon ng pagsasama. Lumabas siya ng korte na walang dala. Parehong literal at matalinghaga. Walang bahay. Walang kotse. Naibenta na niya ito para pambayad utang. Walang asawa at walang trabaho. Nakatayo siyang mag-isa sa maaraw na looban ng korte. Tahimik na pinapanood habang papaalis ako sakay ng taxi. Ang presyo ay napakataas. Ngunit ito ay kasalanan niya ng buo. Nakatanggap ako ng pera mula sa pagbebenta ng bahay at paghahati ng ari-arian. Ito ay isang malaking halaga. Sapat na upang magsimula ng isang bagong buhay. Sa halip na isang malaking apartment tulad ng dati. Pinili ko ang isang mas maliit. Maginhawang kondo sa isang tahimik na lugar na puno ng mga puno. Inayos ko ang aking bagong tahanan ayon sa aking gusto. Wala na ang mga magarbo. At matingkad na mga muebles upang bigyang kasiyahan ang kayabangan ni Marco. Sa kanilang lugar, naglagay ako ng malambot na beige na kulay. Mga sariwang halaman at isang simpleng bookshelf na gawa sa solidong kahoy. Bawat sulok ng bahay ay sumasalamin sa aking pagkatao. At naghahatid ng isang di pangkaraniwang kapayapaan. Ngayong gabi, inimbitahan ko si Carla para sa housewarming. Nakaupo kami sa balkonahe na may malamig na simoy ng hangin. Umiinom ng red wine at tinitingnan ang iluminadong lungsod. Nag-toast si Carla para sa aking kalayaan. Sa pagkakaalis sa sakunang iyon, umiti ako at itinagay ang aking baso sa aking mahalagang kaibigan. Kung wala siya, kung wala ang kanyang lakas at determinasyon, marahil hindi ko malalampasan ang bagyong ito ng may ganoong katatagan. Nag-vibrate ang aking telepono na may isang notification. Pumasok na ang sahod ko. Na-promote ako bilang team lead. Pagkatapos matagumpay na pamunuan ang isang malaking proyekto. Ang matinding trabaho ay nakatulong sa akin na unti-unting lumayo. Mula sa sakit ng nakaraan. Binuksan ko ang Facebook at nakita ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang tao.
Ang kanyang profile picture ay isang sunflower na namumukadkad. Nagpapasalamat siya sa akin. Ibinahagi ni Carla ang aking kwento nang hindi nagpapakilala sa isang forum ng kababaihan. Upang balaan ang iba, binago ang lahat ng pangalan at personal na detalye. Sinabi sa akin ng babae na ang pagbabasa ng aking kwento ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na iwanan ang kanyang asawa, na nananakit at nanloloko sa kanya sa loob ng maraming taon. Pagkabasa ng mensahe, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking puso. Ang aking sakit ay hindi ganap na walang kabuluhan. Ito ay naging motibasyon at isang aral para sa ibang mga kababaihan na naglalakbay sa isang dagat ng pagdurusa. Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang sariwang hangin ng gabi ng taglagas. Ang nakaraan ay nanatiling nakasara sa likod ng mga pinto ng korte. Ngayon, sa harap ko ay isang malawak na kalangitan na puno ng pag-asa. Ako si Isabela, 32 taong gulang. Ako ay single, malaya, at masaya. Umiti ako at sumimsim ng alak. Ang mapait na lasa ng alak. At ang matamis na aftertaste na iniiwan nito sa lalamunan ay kahawig ng aking buhay ngayon. Sa palagay ko, kailangan mong pagdaanan ang kapaitan upang matikman ang tamis ng kalayaan. Nagustuhan niyo ba ang kwento at mula sa ang syudad kayo nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan niyo ang kwento, maaari niyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks. Upang patuloy akong makapagdala ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang inyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita niyo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay na may pagmamahal at paggalang.